DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 29 na sa buwan ng Mayo 2024. Pasada Balita. Bagyong Aghon na inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Naitalang patay, umabot sa 6. Pasada Balita. 3 kasunduan na selyuhan ng Pilipinas at Brunei. Pasada Balita. Bohol Governor Aumentado at 68 iba pa sinuspindi ng Ombudsman kaugnay ng konstruksyon sa Chocolate Hills. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, ikalawang landslide at pagkalat ng sakit pinangangambahan sa Papua New Guinea. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, paglago ng ekonomiya ng bansa pinangangambahang mas mababa sa target ng BSP. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Boston Celtics pasok na sa NBA Finals. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Napanatili ng Bagyong Aghon ang lakas nito habang kumikilos pahilagang silangan palabas ng Philippine Area of Responsibility sa huling pag-abulitin ng Pag-asa. Pulitong namataan sa layong 870 kilometers silangang-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nitong lakas ang hanging aabot sa 130 kph at pagbugso namang aabot sa 160 kph. Pumikilos ito patungong northeastward sa bilis sa 40 kilometers per hour at ayon sa Pag-asa, ang southwesterly wind flow pa rin ang nakakaapekto sa western section ng bansa. Dahil dito, asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms sa bahagi ng NCR, Ilocos Region, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas at Rizal, habang ang frontal system naman ay patuloy na nakakaapekto sa Batanes at Babuyan Islands at localized thunderstorm naman ang nagpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Pinag-iingat ng Pag-asa ang mga nabanggit na lugar laban sa biglang pagbuhos ng ulan na posibleng magdulot ng pagduho ng lupa. Pasada Balita. Isa ang kumpirmadong patay mula sa Balingasag, Misamis Oriental sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Aghon. Ito naman ang kinumpirma mismo ng National Disaster Risk and Reduction and Management Council. Kasabay ng pagsasabing ang 14 anyos na dalagita ay namatay sa kasagsagan ng bagyo at nagtamo ng multiple physical injuries na idineklarang dead on arrival. Ayon naman sa Office of Civil Defense, bine-verify pa nila ang 5 pang napaulat na casualty o fatality. Batay sa huling tala ng NDRRMC, nasa 36,000 individual ang apektado ng bagyo, kabilang narito ang 16,000 na nasa mga evacuation center. Mahigit 5,000 naman ang pansamantalang nanunuluyan sa kani-kanilang mga kamag-anak. Pasada Balita. Mahigit 200,000 pamilya na ang apektado ng Bagyong Aghon. Ito'y batay rin sa huling pagtaya ng NDRRMC kahapon. Kaugnay nito ang nasabing datos ay may katumbas na mahigit 36,000 katao na naninirahan
sa 268 barangay sa Calabarzon, Mimaropa Regions 5, 7, 8 at National Capital Region. Samantala, aabot na sa 3.7 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong residente ng Regions 5, 7, Calabarzon at Mimaropa. Pasada Balita. Nagpapatuloy naman ang hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority upang masolusyonan ang problema sa baha sa National Capital Region. Sa panayam ng DWIZ, binigyang din ni MMDA Chairman Romando Artes na malaki ang maitutulong ng isinasagawang flood control projects upang maibsan ang matinding pagbaha sa NCR. Maliban dito, patuloy din anya ang kanilang isinasagawang paglilinis sa mga kanal at mga drainage system. Una nang tinukoy ng MMDA ang 80 lugar sa Metro Manila na madalas bahain. Dahil po hindi pa naman po tapos or patapos pa lang yung mga flood control projects tulad po nitong sa Taft Avenue, dito po sa Araneta Avenue at doon po sa May España area. So pag natapos naman po yung mga projects na ginagawa po natin kasama ang DPWH, saan po nila na malaki po ang magiging epekto yan sa pag-iwas or pagbawas ng pagbaha. Nanawagan naman si Chairman Artes sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Kahit ano pong linis namin, kung paulit-ulit po nagtatapon ng basura ang ating mga kababayan, babalik at babalik. Minsan nga sinasabi ng ating mga kababayan, bakit niyo nga yun lang nililinis? Kung kailan tag-ulan. Hindi po. Lagi po namin at paulit-ulit po namin nililinis yan. It's that kung patuloy po yung pagtatapon ng basura, hindi po kami matatapos sa paglilinis. Yan po ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, inaasahan ng Pag-asa na papasok sa bansa ang La Nina phenomenon pagdating ng Hulyo. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Joey Figuracion, bagamat nararamdaman na rin pa rin ang epekto ng El Nino, kailangan ng paghandaan ang pagpasok ng La Nina. Sinabi ni Figuracion na kahit tumama sa kalupaan ng bagyong Aghon, hindi pa formal na may idedeklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan dahil hindi naman anya gaanong malakas ang ulang dala ng bagyo sa kanlurang bahagi ng Luzon. Paliwanag pa ni Figuracion, ang tag-ulan ay idinedeklara lamang sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas dahil dito nangyayari ang peak ng tinatawag na rainy season. Pasada Balita. Nananatili namang walang kuryente at bagsak ang linya ng komunikasyon sa ilang lugar sa bansa matapos ang pananalasa ng bagyong Aghon. Sa datos ng NDRRMC, halos 40 syudad at bayan pa rin sa Calabarzon, Mimaropa Regions 2, 5 at 8 ang kasalukuyang walang kuryente. Habang hindi pa rin naibabalik ang linya ng komunikasyon sa Malibago, Marinduque at Pandan sa Catanduanes. Gayunman, puspusan na ang sinasagawang pagkukumpuni ng mga power at communication companies upang agad na maibalik ang mga naturang serbisyo. Pasada Balita. Sumampa na sa 11.83 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng bagyong Aghon. Sa datos ng Department of Agriculture, naitala ang pinsala sa Calabarzon at Mimaropa na nakakaapekto sa mahigit 400 mga magsasaka. Aabot naman sa 84 hectares ng sakahan ng totally damaged, habang 155 hectares naman ang partially damaged. Nasira rin ng bagyo ang nasa 430 metric tons ng palay at 57 metric tons ng high-value crops. Maliban dito, ilang agriculture facilities din ang napinsala sa pananalasa ng bagyong Aghon. Pasada Balita. Sa latest ng Filipino Mirror, nagbabala naman ang DA na maaaring tumaas ang presyo ng ilang gulay, ngunit tinayak na may sapat na supply sa kabila ng epekto ng bagyong Aghon. Ayon kay Agriculture Spokesman Arnel de Mesa, ang Calabarzon ay kilala sa ani ng mga gulay sa mababang lupa na posibleng naapektuhan ng bagyo. Tiniyak naman ng DA na may sapat na supply ng mga gulay sa mga lokal na pamilihan. Tinataya namang nasa 11.8 million pesos
ang pinsala sa agrikultura bunsod ng bagyong Aghon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, sinelyuhan ng Pilipinas at Brunei ang tatlong mahalagang kasunduan na sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Sultan Hassanal Bolkiah sa unang araw ng state visit ng Pangulo. Kabilang sa mga nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa Maritime Cooperation at Turismo, habang ang pangatlo, ang Mutual Recognition of Standards of Training, Certification and Watchkeeping Certificates. Sa ilalim ng MOU, palalakasin ang kooperasyon at kolaborasyon sa larangan ng agrikultura, seguridad sa pagkain at pagpapanatili sa katatagan ng agrikultura. Nilagdaan din ang kasunduan sa Tourism Cooperation na layong maisulong ang mga proyektong pang-turismo at mapataas ang pagbisita ng mga turista sa pagitan ng dalawang bansa. Matatandang Enero nitong kasalukuyang taon, nagtungo rin ang Pangulo sa nasabing bansa para dumalo naman sa kasal ni Prince Abdul Matiin na isinagawa sa Istana Nurul Iman. Pasada Balita. Nakasalumuha naman ni Pangulong Marcos Jr. at ng Philippine Delegation ang mga Pilipinong nagtitipon-tipon sa Bridex International Conference Center sa Jerudong, Brunei. Kasunod nito, pinuri ng Pangulo ang sa kanyang naging talumpati ang strong work ethic ng mga overseas Filipino worker na siya rin anyang pinupuri ng kanyang mga nakakausap na foreign counterparts. Bagamat magkakaibaan niya ang propesyon ng mga OFW sa labas ng bansa, may maganda naman anyang reputasyon ng mga ito, lalo na at napatunayan na ang serbisyong Pilipino saan mang dako ng mundo. Pasada Balita. Sa detalye pa ng ibang headlines, pinatawan ng Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension sina Bohol Governor Erico Aumentado at 68 iba pang opisyal. Kabilang sa mga sinuspinde ang ilang opisyal ng DENR, DOST, OCD at PNP, maging ang ilang mga barangay captain na nakakasakop sa area ng Chocolate Hills. Kabilang din sa mga sinuspinde ang alkalde mismo ng bayan ng Sagbayan, kung saan nakatayo ang kontrobersyal na Captain's Peak Resort na si Mayor Restituto Suarez III. Una nang lumutang ang issue ng kumalat ang mga larawan ng isang resort sa mismong paanan ng Chocolate Hills na idineklarang UNESCO Heritage Site o bilang protected area. Ayon sa Ombudsman, binigyan ng Mayor Permit, Building at Locational Permit ang resort mula 2020 hanggang 2024 sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo na kumuha ng permit at clearance mula sa DENR. Nabatid na kahit may closure order na ang resort, tuloy pa rin ang operasyon nito. Pasada Balita. I shall return. Ito naman ang binitiwang pahayag ni Bohol Governor Aris Aumentado matapos ilabas ng Ombudsman ang 6 na buwang suspensyon o preventive suspension laban sa kanya at 68 iba pang opisyal dahil sa kontrobersyal na Captain's Peak o ang resort na itinayo sa mismong paanan ng Chocolate Hills. Ayon sa Bohol Governor, gumugulong pa ang investigasyon sa Senado at sa Kamara kaugnay sa nasabing kontrobersiya at nagkaroon na rin anya ng sariling investigasyon ng pamahalaang panlalawigan. Hiling naman ng gobernador sa mga empleyado ng Kapitolyo na alagaan ang kani-kanilang mga trabaho sa pagbibigay serbisyo sa publiko. Pasada Balita. Bagamat ikinatatakot, umaasa naman si Senator Amy Marcos na hindi maibebenta ang Senado matapos ang pagpapalit ng liderato. Ayon kay Senator Amy, pangit naman kung walang matitirang independent na magbabantay sa saligang batas ng Pilipinas at mga hamon sa ekonomiya tulad ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin. Tiniyak ng Presidential Sister na babantayan pa rin ng mataas na kapulungan ang mga problema ng sambayan ng Pilipino, sino man
ang kanilang Senate President at anuman ang utos sa kanila. Naniniwala si Super Ate sa kakayanan ng bagong Senate President na si Chis Escudero sa napamunuan ang Senado, lalo't mahusay naman anya ito at nakasama niya mula pa sa kanilang unang termino bilang kongresista. Umaasa rin si Senator Marcos sa mga pahayag ni SP Escudero na mananatili ang kanyang mga paninindigan, lalo ngayong nabubuhay na naman ang usapin sa kontrobersyal na Chacha. Pasada Balita. Samantala, mga senador na nagbabalak sumapi sa minority bloc, dapat daw hindi maging obstructionist, sa halip maging constructive minority. Detalye muna kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Umaasa si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na magiging constructive minority ang ilang mga senador na miyembro o kasapi nitong napatalsik na si dating Senate President Juan Miguel Zubiri sakaling magdesisyon na sumapi sa minority o sa opposition. Kasunod na rin ito na naunang pahayag ni dating Senate Majority Leader Joel Villanueva na mayroong 3 hanggang 4 na senador sa kanilang grupo ang pinag-iisipang lumipat sa minority group. Ayon kay Estrada, option naman ng naturang grupo na lumipat at wala namang pumipigil sa kanila na sumapi sa minority bloc. Magkagayunman, umaasa sa Estrada na hindi magiging destructive minority kung hindi constructive minority ang mga ito oras na lumipat na nga sa minorya. Magiging interesante anya kung madadagdagan ang minorya dahil mas marami ang magiging debate at tiyak na mas maraming bubusisi sa mga panukalang batas na isusulong naman ng majority bloc sa Senado. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, pinabura ng Korte Suprema ang hiling ng Department of Justice na ilipat sa Quezon City RTC ang pagdinig sa child abuse at sexual abuse cases laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy mula Davao City. Paliwanag ng kataas-taasang korte, nakakita ito ng mabigat na dahilan para ilipat sa Quezon City RTC ang mga kaso ng pastor na may kinalaman sa public interest at dahil na rin sa impluwensya nito sa Davao City na maaaring makaapekto sa pagdinig sa mga kaso. Kaugnay nito, binigyan ng 3 araw ng Supreme Court ang Davao RTC para ilipat sa Quezon City RTC ang lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa kaso ng kontrobersyal na televangelista. Iniutos din sa mga korte sa Mindanao na ilipat sa Quezon City RTC ang mga kasong isasampa kay Pastor Kibuloy. Maliban sa child abuse at sexual abuse cases, naharap din ang kontrobersyal na pastor sa reklamong qualified human trafficking sa Pasig City RTC. Pasada Balita. 6 na pong mga opisyal o lokal na opisyal mula Negros Occidental at Bacolod City ang kumalas bilang miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino. Ito ang kinumpirma mismo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Makaraang magtipon-tipon ang mga nasabing opisyal sa kanyang tahanan upang lagdaan ang irrevocable resignation mula sa PDP. Sa nasabing bilang, 8 alkalde, 5 ang vice mayor, habang ang natitira naman ay pawang mga konsehal ng lungsod. Itinuturo namang dahilan ng mga nagbitiw na opisyal ang hindi pag-iimbita sa kanila kapag mayroong pagtitipon o pagpupulong ang PDP. Pasada Balita. Binigyang diin ni Tarlac Governor Susan Yap na bawal ang anumang uri ng pogo sa kanilang lalawigan noong pang-Enero 2021. Ito'y sa harap ng pagkakadawit ni Tarlac Mayor Alice Guo sa illegal na Pogo Hub. Apila rin ni Governor Yap sa mga pambansang ahensya na mag-abiso sa provincial government sakaling mag-operate ang mga Pogo sa Tarlac. Mababatid na laman ng balita ang probinsya sa harap ng pagdawit ng pangalan ng Mayor ng Bamban Tarlac dahil sa Pogo Hub na isang fuga din
ng cybercrimes na nasa likod lamang ng munisipyo ng Bamban. Samantala, gumugulong na rin ang investigasyon sa Nationalist People's Coalition laban kay Mayor Guo. Pasada Balita. Mananatiling miyembro ng Nationalist People's Coalition ang kontrobersyal na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito naman ang binigyang diin ni Tarlac Governor Susan Yap sa kabila ng mga kontrobersyang kinasasangkutan ng alkalde. Ayon kay Governor Yap, hihintayin muna ng NPC ang resulta ng investigasyon bago magkasa ng anumang aksyon. Sa ngayon, wala pa naman anyang isinasampang formal na kaso laban kay Mayor Guo. Pasada Balita. Nagkaisa naman ang Indian community upang depensahan ang Indian businessman na si Manjinder James Kumar na idinadawit sa kontrobersyal na PIDEA leaks. Sa pamamagitan ng isang liham na may petsang May 25, binigyang diin ng Gurdwara Gur Shabad Parkash na si Kumar ay inosente sa anumang maling gawain at nararapat lamang natratuhin ng patas at makatarungan. Kaugnay nito, mapilang grupo na ang paninira na kinakaharap ni Kumar ay hindi lamang nakakaapekto sa kanyang reputasyon kundi pati na rin sa mahalagang nagawa ng nasabing negosyante para sa komunidad. Nanindigan ang Gurdwara Gur Shabad Parkash na patuloy na susuportahan si James Kumar hanggang sa malinis ang kanyang pangalan. Pasada Balita. Samantala, asahan na ang mas matibay na proteksyon para sa mga nagtatrabaho sa entertainment industry. Ito naman ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez makaraang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Eddie Garcia Law. Ayon kay Speaker Romualdez, ang trahedya ng pagkawala ni Garcia nabantog sa mundo ng telebisyon at pinilakan tabing ang nagsilbing inspirasyon upang palakasin ang proteksyon sa mga manggagawa sa nasabing industriya at tiyakin ang kanilang kapakanan, karapatan at kaligtasan. Nagkaisaan niya ang Kongreso sa pagpasa ng panukala dahil naniniwala ito sa kahalagahan na mabigyan ng dignidad ang bawat manggagawa. Pasada Balita. Samantala, alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may Pilipinong matutulungan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras, 26 na minuto na makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, mga kabalitan at kabalitaktakan, nasa kabilang linya at makakausap natin live si Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Senator Ontiveros, Johnny Banyas po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Ma'am? Yes, good morning, John, at belated happy birthday. Uy, salamat, ma'am. Naihabol pa. Oo naman, siyempre. Opo. Anyway, long time no here, Madam Senator, pero long time. hindi nawawala ang pangalang Senator Ontiveros sa bawat pagdinig, ha? Kumbaga, Anyway, direktang katanungan na po, ma'am. Mukhang matindi rin ang tiwala sa iyo ng bagong pamunuan ng Senado dahil sa nasa harapan ko binabanggit ng script na ito, ng storyang ito na walang nakikitang pangangailangan po si Senate President Chis Escudero para ikangay payuhan ka sa ginagawa mong investigasyon kaugnay dito sa kontrobersyal na alkalde po ng Bamban Tarlac. Ano pong reaction niyo dito, Senator Ontiveros? Well, salamat naman. Yun siguro yung sinasabi naming lahat na presumption of regularity at saka pagtiwala sa committee system ng Senado. Dahil lagi namang sinasabi ng mga dati at ito ngayon, ang kasalukuyang liderato na basta't naka-refer na ang mga bills at resolutions sa appropriate committee, may kumpiyansa na kami sa isa't isa na didinigin ito timely at
ng bawat chair. Alright. So, mabuti naman, nagpapatuloy yung ganyang aming practice o tradisyon. Bago ko lamang po makalimutan, mukhang may plano yung Solid 7 na sumapi po sa minority. Ano pong dating sa inyo nito, Senator Ontiveros? Well, siguro premature pa, Sir John, na mag-speculate ako dyan kasi ito nga, nasa gitna din kami ng dalawang recess. Magandang pagkakataon din na kami, minority leader ko, Sen Coco Pimentel, tapos yung buong mayorya, pati yung mga grupo sa loob nila, tulad ng binanggit mong Solid 7. I'm sure bawat isa sa amin at bawat grupo ay nagre-reflect kung kumusta ba yung naging trabaho namin itong nakaraang 2 taon and paano pa kami susulong sa pag-resume sa SONA sa Hulyo. So, abangan na lang natin kung anong mga developments mula sa loob ng majority. Basta kami sa minority, itutuloy ang aming trabaho sa pag-fiscalize, pag-check and balance sa loob at labas ng Senado. Sa lahat po yata, ma'am, ng grupo, kayo ang minority, ang ikangay, quote-unquote, chill-chill lang sa nangyaring palitan ng liderato sa Senado. Tama po ba? Talagang hindi kami nakialam ni Sen Coco dyan. Kasi kumbaga matter yan ng majority. At kami naman ay nais manatiling minority. Mukhang naging kapaki-pakinabang din naman kami nitong nakaraang 2 taon. Halimbawa sa trabaho namin dyan sa sugar smuggling fiasco, yung paggunita pagpataw ng martial law noong 1972 at syempre sa confidential and intelligence funds at saka yung Maharlika Investment Fund, tingin ko naganap namin yung aming papel bilang isang minority at gusto po namin talaga, Sir John, ipagpatuloy yan. Alright. Wala naman po kayong ikangay. Binigyan ng assurance kahapon sa interview ko kay SP Cheese na wala naman daw po kayong pag-aaway. So kayo po ba makukumpirma yung hindi naman po kayo nag-aaway-aaway? Hindi naman. Well, ewan ko sila sa majority, pero kami sa minority, ang hirap namang mag-away kaming dalawa na lang kami. So maayos naman po kami. Yung sila, hindi ako makapag-comment. Pero, and going back to minority, mukhang nakapagbitaw ng pahayag mismo, yung kaisa-isa mong kasama dyan, si Minority Leader Coco Pimentel, na mukhang medyo nalilihis naman daw yata yung issue ng Pogo, kaugnay dito sa issue ng kay Mayor Guo. Ano pong reaksyon niyo dito, Madam Senator? Well, para sa akin, nasa tamang landas pa rin yung committee ko, yung Committee on Women. Kasi nagsimula itong lahat sa Pogo. At sa nakaraang 4 na taon, bumabalik at bumabalik pa talaga sa Pogo. Whether Pogo-related prostitution, hanggang illegal recruitment and detention, hanggang sa maraming buwan na pastilla scam, hanggang dumako ngayon dito sa human trafficking, crypto scamming. And then, kahit sa earlier inspections namin sa mga Pogo hub na ni-raid ng ating mga otoridad, lumilitaw na, sumisilip na yung anggulong money laundering. Lalo na dito sa pinakamalaking Pogo hub so far na na-raid sa Bamban, talagang naitanong ang pangalan ni Mayor Alice Guo. And sorry for her, nung inimbita namin siya sa hearing, ang gulo-gulo talaga ng mga sagot niya. Kaya lalong lumitaw yung mga bagong tanong, pati tungkol sa malawak na money laundering. Imagine, Sir John, 2 sa kasosyo niya dyan sa Zunyuan ay central figures ngayon sa money laundering scam, pinakamalaki sa Singapore. Yung kaisa-isang inamin niya na kilala daw niya ka-relate daw niya, pugante din, no? So, tapos kaya lumilitaw din yung anggulo ng espionage dahil iniimbestiga din pala ng ating mga intel agencies yung anggulong surveillance at hacking mula sa Bamban. So, simula lahat sa Pogo, nakaugat pa rin sa Pogo, pero itong isang Pogo hub na ito sa Bamban, nanganak ng mga tanong dahil ang lalabo ng mga sagot. At mismong si PAOK Executive Director, si Undersecretary ang mismo nagsabi sa ilang sa mga interview sa kanya, si Gilbert Cruz, na hindi lamang po mga iba't iba at simpleng krimen, umaabot din daw po sa patayan ng mga kapwa nila Chinese national itong issue ng Pogo. Totoo, Sir John. Talagang hindi lang sila
ng lagim dito laban sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga babae at minor de edad. Pati nga, yung ganyang mga karahasan, krimen, laban sa isa't isa dito. So talagang wala tayong makitang mabuting dulot ng mga pogo na yan. Panay masasama ang nagiging epekto sa atin at pati sa kanila. Opo. And ano naman po ang magiging reaksyon nyo sa mismong ikangay tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga Filipino-Chinese sa katauhan po ni Binibining Teresita Angsi. Ang sinasabi niya, witch hunt daw po ito at below decency at malaking epekto raw po sa dignity ng Senado yung inyong investigasyon. Well, nakakalungkot naman yan, Sir John. Ang bawat senador, ang bawat komite, lagi kaming minded dyan sa dignidad ng aming institusyon dahil nakilala na nga kami sa tradisyon bilang isa sa pinakang independenteng institusyon. May tinatawag pa kaming bulwark of democracy. So definitely yung usapin ng decency ay aming laging binabantayan at talaga, Sir John, itong aming investigasyon sa Pogo na ngayon ay nakasentro sa Pogo Hub sa Bamban at sa misteryosong pagkakilanlan kay Mayor Alice Go. Hindi witch hunt po yan. Hindi po yan tungkol sa yan po ay tungkol sa maluwag na regulatory framework natin sa Pogo na bilang isang business model mukhang nakakahanap at naghahanap ng mga butas para doon baliin yung mga batas at nabagin ang mga karapatan at welfare ng ating mamamayan. Yan ay tungkol sa accountability in public office. Dahil si Mayor Alice Go ay isang mayora. Kasama namin nagtatrabaho sa gobyerno. Yung aming investigasyon ay tungkol po sa malalawak pang mga issue lampas pa sa ating bansa dahil kinailangang ng ating mga otoridad pati yung anggulo ng espionage. At kapag ganyan po, umaabot na sa national security, magiging pabaya naman kaming mga mambabatas kung hindi namin alamin ang mga isyong yan. Lalo na, nandiyan na rin yung konteksto ng bangayan natin sa West Philippine Sea, no? Yung presensya nila sa ating grid, sa ating telecoms. So, nalungkot ako sa ganyang statement pero masasabi ko pong makatotohanan na yan po ay tungkol sa maraming mga importanteng issues sa ating mga Pilipino. Hindi po tungkol sa ano pa mang ibang bagay. Hanggang kailan ito, Senator Ontiveros? Hanggang kailan ang pagdinig na ito at hanggang saan ang aabutin ng pagdinig na ito? Investigasyon. Well, dapat sana aabot ito sa isang closure na sa puntong ito sa aming 4 na taong investigasyon na sa Pogo. Itong susunod na buwan, 5 ng Hunyo, idadaos na muna namin ang executive session dahil yung ating mga iba't ibang government agencies, pati yung mga intelligence agencies, ay nais ibahagi yung mas marami sa kanilang nalalaman na hindi pa masabi in open hearing. So executive session po muna kami. Pagkatapos niyan ay maitatakda namin ang susunod na pagdinig. Na palagay ko bunga ng executive session na yan, mas masyasharpen pa namin lalo at mazuzoom in. Sino pa ba mga resource persons dapat? Ano pa bang mga tanong ang mas established na o pwede na namin bitawan para kumpletuhin na yung aming committee report. Lastly po, Senator Ontiveros, kung nakikinig po si Mayor Guo, yung kanyang sinasabing ina at mga kamag-anak, ano po mensahe niyo po sa kanila, Madam Senator? Well, si Mayor Alice Go sana ay sapat na lang para sagutin ang mga napakasimpleng tanong na kahit sino sa ating mga tao ay kayang sagutin tungkol sa ating mga magulang, tungkol sa ating mga kapatid. Diyos ko po, simpleng alaala ng pagkabata, hindi pa niya maibahagi. So I think yung kampo niya ang nananawagan na lumidang na daw, yung kanyang ina. Papa-DNA na raw So, ay nako, naging ginawa na niyang telenovela ito. Well, kung sino sa kanila ang lilitaw at lalapit ay
itimbangin ng komite kung sila gagawing resource person at anong halaga ang ibibigay sa kanilang testimonya. Basta ang sa akin ay kung nagsasabi lang sana ng totoo at kompleto si Mayor Alice Guo, siguro hindi na niya kailangang hanapin pa yung kanyang pamilya para magsalita para sa kanya. Siya mismo, kung totoong Pilipinong government official, ay dapat ine-exhibit yung katangian ng transparency na higit sa lahat ang inaasahan sa amin. Alright, lastly po, may pahabol lamang po. Phone-in question, ika nga. Ano pong reaction nyo sa divorce bill na pasado na po sa Kamara? Well, pasado na sa Kamara, iniintay lang namin, may nililinaw pa daw silang mga issue ng kanilang pagbilang bago daw ipadala sa amin. Pero kami sa Senado, matagal ko na pong natapos, Sir John, yung committee report sa pagdinig namin sa mga divorce bills sa Senado. At naghihintay lang, ma-report out sa plenary para sa interpellation and debate. I think may chance kami dahil sinabi din ni SP Cheese, conscience vote ito. Alright. With that, and I hope sa mga susunod na pagkakataon, pag may update, bukas po ang aming himpilan at palatuntunan sa update at panayam sa inyo. Maraming salamat, good morning at good luck po. God bless, Senator. Thank you, God bless you, Sir John. Alright. Yan po mga kabalitaan, Senator Risa Ontiveros, Chairperson ng Senate Committees on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Pasada Balita. Para mas marami mga Pilipino pa ang matulungan ng PCSO, nakikipag-partnership ang ahensya sa mga individual o korporasyon na nais magtayo ng sariling Lotto outlet. At simple lang ang requirements ayon kay Mr. Charles Cruz, OIC Division Chief 3 ng Northern and Central Luzon Department ng PCSO. Meron tayong mga requirements para sa mga nag-a-apply sa Lotto outlet kasi pwede dyan yung individual, pwedeng partnership or korporasyon. Ngayon, meron yan, ifa-flash back natin ngayon yung yung requirements. Yes. Yan, ang una, pag individual yung nag-a-apply, dapat siya Filipino citizen, tsaka at least 18 years old. Dapat, oo. Oo. Ang inaano natin, ang additional requirements sa site approval ay any 2 valid identification cards na ang isa doon, at least government-issued ID. Among sa tinatanggap natin, Angelo and Maine, yung national ID, postal ID, passport, yung UMID ID, tsaka driver's license. Marami namang benepisyo para sa mga magiging partners agent o korporasyon ng PCSO. Yung mga supplies, provided namin yun. Halimbawa, meron tayong specific sales lang na halimbawa, makikita namin na ganito na yung benta mo, ibabalik nyo lang sa amin yung spools ng mga thermal rolls natin, tapos pupunta tayo sa branch, i-replenish natin yung supplies ng outlet. Kasi parang magka-partner talaga tayo, doon hindi kayo bibili every time. Yung supplies talaga is part of being a Lotto agent. You just inform us or At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras! 12 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Nakabalik na ang Boston Celtics sa NBA Finals pagkatapos nilang talunin ang Indiana Pacers 105-102 kahapon. Nanalo sila sa serye ng 4-0. Ang sabi ni Jaylen Brown pagkatapos ng panalo, "I'm just happy we won. And give credit to Indiana, they played us tough.
I know people think that Indiana wasn't a good team, but I thought they were as tough as anybody we played all season. They were physical, they were fast, they put a lot of pressure on us. Tapos ang dagdag niya, sabi niya, we feel like we're a different team than we were last year and the year before that. I know everybody wants to continue to pigeonhole us to what was happening in the past, but we've had a different team every single year. We've had like 3 coaches in the last 5 years, and people still want to think it's the same. Time has gone by, experience has been gained, and I think we are ready to put our best foot forward. Jason Tatum kumana ng 26 points, 13 rebounds at 8 assists, at si Brown nagtapos ng 29 points at 6 rebounds. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pinangangambahang hindi maabot ang economic growth target ngayong taon at sa 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kabilang sa missed gross domestic product growth sa Monetary Policy Report simula noong Agosto 2023 kung saan binanggit ng Bangko Sentral ang mga salik gaya ng epekto ng pagtaas ng policy rate hikes na inaasahang tataas lamang sa 2024. Nabatid na bumaba sa 5.6% ang GDP growth kumpara sa 6 hanggang 7% target noong 2023. Binawasan naman ang target sa susunod na taon na 6.5 hanggang 7.5% mula sa 6.5 hanggang 8%. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nangangamba ang mga otoridad sa ikalawang landslide at pagkalat ng sakit dahil sa mga bangkay na nakabaon sa mga debris bunsod ng landslide na ikinamatay ng 670 katao sa Papua New Guinea. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal ha. Ayon sa United Nations Agency, na-displace ang mahigit 1,000 katao sa nasabing insidente habang 8,000 naman ang kailangang ilikas sa banta ng ikalawang landslide. Sinabi naman ni Sir Han Actoprak, pinuno ng International Organization for Migration, naging mas unstable ang mga debris dahil sa pag-ulan at natabunang mga sapa. Pinangangambahan din ni Actoprak ang mga nabubulok na bangkay sa tubig na dumadaloy sa lugar dahil magdudulot ito ng pagkalat ng mga sakit. Pasada Balita. At sa ating good news, bawi ako 6 na Filipino dishes ang napabilang sa 50 best pork dishes ng food website na Taste Atlas. Nakuha ng lechon ang ika-29 na pwesto sa listahan ng International Food Database, habang nasa ika-33 pwesto naman ang lechon kawali at pang-34 ang Bicol Express na nakakuha ng 4.3%. Ang sarap, ginugutom ako. Nasa 48th place naman ang inihaw na liempo at 42nd place naman ang adobong baboy na nakakuha rin ng 4.3 stars. Nasungkit naman ng sisig ang 4.2 stars para sa 46 spot. Hinirang naman ang top pork dish ng Taste Atlas ang lechona mula sa Colombia. Ay, Pasada Balita. At sumayin nyo, isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan. Bonabul pa, huling-huli na lang. Johnny Ibanez, antabayanan po ang susunod na palatuntunang Arambola. Ingat po mga kabalitaktakan. Oras sa hudyat. Mag-aalas 8 na ng umaga. Bye! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ. AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ
DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ. Pasada, pasada, balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.